Magandang umaga po sa lahat. Sa atin pong tema ng taon at buwan, pinagkalooban para magbahagi, gifted to give. Ngayon po ay ikalawang linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ang mga unang misyonero ay napunta sa ating bansa. Sa liturhiya, ang Adbyento ay nangangahulugan ng pagdating. Ang Panginoon ay dumating na noong siya'y isilang sa daigdig. Siya'y darating sa wakas ng panahon at dumarating sa bawat pagdiriwang ng liturhiya. Sa turo ng simbahan, ang kulay asul na hugis kalapati ay sumasagisag sa Espiritu Santo. Ito'y bahagyang nakakabit sa krus na parang isang layag na barko na nagsasabi sa atin na sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ang mga unang misyonero ay dinala sa ating bansa. Dala sa atin ang pananampalatayang Kristiyano. Ang misang ito ay iniaalay din po natin para sa lahat ng frontliners na patuloy na nag-aalay at nagsasakripisyo ng lakas, oras at talino upang patuloy na masugpo ang COVID-19 sa ating bansa at buong mundo, at patuloy na naglilingkod upang maipagkaloob sa ating lahat ang ating pangangailangan sa pang-araw-araw nating buhay. Gayon din para sa lahat ng namumuno sa ating bansa at bayan, upang gabayan sila ng poong may kapal sa lahat ng desisyon na kanilang gagawin para sa ikabubuti ng lahat ng tao. Iniaalay din natin ang misang ito para sa lahat ng Kristiyano na nasa banig ng karamdaman, upang matamasan nila ang kagalingan na nagbubuhat sa ating Panginoong Diyos, at para sa ating lahat na naririto ngayon, 10 ng ating pamilya, upang manatili tayong malusog at ligtas sa anumang karamdaman at kapahamakan.
sound. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpagka-Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ihanda natin ang dara ng Panginoon sa pag-isikap na tuwid ang ating pamumuhay. Upang maging marapat tayo sa banal pagdiriwang, aminin natin ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawaran ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at mawain, sa aming pagsulubong sa iyong anak, huwag mo ipantulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami kanyang makapiling kasama mo at Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, pinahayag ni Propeta Isaias ang tinig na sumisigaw sa ilang upang ipaghanda ng daraanan ang dumarating na Panginoon. Hatid ang gantimpala sa mga hinirang. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw, ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakong daan. Mahayag ang kaningningan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa bundok, sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin sa Huda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoong makapangyarihan. Taglay ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain sa sariling bisig. Yaong mga tupay, kanyang titipunin, sa kanyang kandungan ay pagyayamanin, at papatnubayan ang tupang may supling.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig, magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mangagsisisi at di na babalik sa gawang masama. At nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatay at pag-ibigay magdadaog palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari, yaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong maghahari pawang katarungan, magiging payapat susunod ang madla sa kaniyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Sa ikalawang pagbasa, ipinananawagan ni San Pedro na italaga na natin ang ating sarili sa Diyos at mamuhay ng kalugod-lugod sa harapan niya. Yamang hindi natin talaga alam ang oras ni ang araw ng kanyang pagdating. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Huwag ninyong kalilimutan ito, mga pinakamamahal. Sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yaon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakapangingilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan, at mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalantad. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Italaga na ninyo sa Kanya ang inyong sarili at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon. Araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga,
mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay ng payapa, walang dungis at kapintasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pasimula ng mabuting balita ayon kay San Marcos, ipinakikilala sa atin si San Juan bilang tagapaghanda ng daraanan ng Panginoon sa pamamagitan ng panawagan niya sa pagsisisi ng mga kasalanan at pagbabago ng pamumuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito mabuting balita tungkol kay Jesucristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito nung matupad ang hula ni Propeta Isaias, na itong sugo ko na aking ipadadalang mauna sa iyo. Ihanda niya ang iyong daraanan. Itong sabi na isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyong dara ng Panginoon. Tuwirin niyo kanyang mga landas. At dumating nga sa ilang si Juan, nagbibinyag at nangangaral. Sinabi sa mga tao, pag-isihan niyo, taligdan niyo mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Pinahig nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamigkis. Ang kanyang pagkain balang at pulot pukyutan. Lagi sinasabi sa kanyang pangangaral, darating na kasunod ko ay sa makapangyarihan kaysa akin. Hindi ko karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Binibinyagan kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang dakilang kartero. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bati mo ating makatabi, magandang umaga sa iyo. Kumusta po kayo? Malapit ng Pasko. Nakahanda na po ba tayo? Ang buod ng ating pagtitipon ngayon nga po'y paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Ito'y kwento ng magkasintahan. Isang araw, nagpaalam ang binata sa kanyang nobya nang sabi, mahal, aalis ako papuntang Maynila upang doon pagpatuloy ang aking pag-aaral. Sabat huwag kang mag-alala, hindi kita kalilimutan. Mabilis na sumagot ang babae. Baka palitan mo na ako pagdating mo sa Maynila. Maraming maganda roon. Hindi kita ipagpapalit kahit kanino. Ikaw lang aking mamahalin habang buhay. Mabilis na sagot ng lalaki. At para patunayan ko sa iyo ang aking pagmamahal, susulatan kita araw-araw, dugtong ng binata. Totoo ba yan? Susulatan mo ko araw-araw? Kaya bang gawin yan? Oo, mahal. Para patunayan ko sa iyo kung gaano kita kamahal. Pagtatapos ng binata. Natuloy ang paglawas ng binata.
Mag-aaral siya ng 4 na taon sa Maynila. Araw-araw gumagawa siya ng love letter sa kanyang nobya. At araw-araw din inatid ng kartero sa kanyang nobya. Lunes hanggang Biyernes. Parating may inaabot sa kanyang nobya ang kartero. Sa loob ng 4 na taon, patuloy ang kanyang pagpapadala ng love letter at patuloy ring inatid ng kartero sa kanyang nobya. Matapos ang 4 na taon ng kanyang pag-aaral, masaya-masaya umuwi na siya sa kanilang probinsya upang pakasalan ang kanyang nobya. Sa wakas, natuloy rin ang kasalan. Ikinasal ang kanyang nobya sa kartero. Mga kapatid, ngayong linggo, pinadalan din tayo ng Diyos ng love letter. At inutusan niya si Juan Bautista upang magatid ng mensaheng iyon. Siya ang kartero ng Diyos. Subalit bilang tagatid ng balita, pinalahan agad niya ang mga tao na hindi siya ang dapat mahalin, kundi ang nagsugod sa kanya. Kaya sinabi niya, ang dumating na kasunod ko, ang makapangyarihan kaysa akin. Hindi ko karapat dapat magkarag ng tali ng kanyang panyapak. Pinakita ni Juan dito ang kanyang kababaang loob. Hindi niya inako ang malaking papel na yon. Hindi niya inaring kanyang sarili ang papel na binigay sa kanya ng Panginoon. Bilang tagatid ng balita, inihanda niya ang mga tao sa pamagitan ng pagsisisi sa kasalanan. Sinikap niya na una magkaroon ng tunay na pagbabalik loob sa Diyos ang mga tao at maituwid anuman ang hadlang at balakid upang si Jesus ay maging bahagi ng bawat puso. Kapatid, mapansin natin na si Juan ay palaging dumarating sa buhay natin. Taon-taon, di po basta panon Adbyento. Marahil natatanda ninyo. Sapagkat malaking papel niya sa buhay ng ating Panginoon. May natatayang siyang misyon, pananagutan. Siyang ang dakilang kartero na maghatid ng love letter ng Panginoon Diyos sa tao. Hindi ba sabi nga niya sa mga kasulatan, ihanda niyo yung kalooban. Sinabi pa rin man din niya, tuwirin ang mga liku-likundaan, patagin. Hindi pa kanyang pangusap. Mga kapatid, ang panahon ng Adbyento, isang panahon kung kailan inihanda tayo sa masayang pagdating ni Jesus sa Kapaskuhan. Subalit, tulad din ni Juan, hindi tayo karapat-dapat na tumanggap kay Jesus. Kaya nga, kailangan natin ang paglilinis ng ating kalooban. At yan tunay na mensahe ni Juan. Paghahanda sa pagdating ng Panginoon, hindi panlabas na anyo, kundi paglilinis ng ating sarili sapagkat diyan mananahan ang batang si Jesus. Marapat na mapagtanto natin halaga hindi lamang mga pawang panlabas, kundi linisin ang loob ng ating puso. At magagawa natin ito kung mayroon tayong kapakumbabaan katulad ni Juan. Kaya mga kapatid, sikapin nating tularan ang kapakumbabaan at pagkamasipag ni Juan na ipahayag ang mabuting balita. Isa siyang larawan ng tunay na paghanda ng sarili sa pagtanggap kay Jesus sa Kapaskuhan. Mga kapatid, nawa, lalong tumindi ang pagmamahal natin sa Diyos na patuloy nagpapadala ng kanyang love letter. Sa katunayan, mga kapatid, araw-araw, meron tayong love letter sa ating Panginoon Diyos. Marahil nga, hindi natin napapansin, abala tayo, hindi natin, binabaliwala natin ang love letter ng pagmamahal ng Panginoon. Patuloy niya pinakikit, pinadadama sa bawat sa atin na tayo ay mahal ng Diyos. Sa natatanging at ngayong araw, ikalawang linggo sa panahon ng Adbyento, si Juan ay kapiling natin upang paalala sa atin ang paghandang dapat gawin sa araw ng Kapaskuhan. Mga kapatid, tularan natin si Juan Bautista sa kanyang kapakumbabaan.
Iyan mga kapatid, humility ay isang katang dapat nating taglayin sa paghanda sa araw ng Pasko. Maging tunay at dakilang kartero tayo na mabuting balita sa bawat isa. Maging tunay at dakilang kartero upang ang mabuting balita ipahayag sa ating kapwa. Sumasampalataya ako Sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sama bago nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaysa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating paong mga tao, at dahil sa ating kaligtasan, siya nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa banal na kasulatan. Umakyat sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Parito siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinaparangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbang katolika at apostolika. Gayon din sa isang binyag, ipagpatawad ng mga kasalanan, at inintay ko muling pagkabuhay na matay, at ng buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, halinang manalangin at makinig sa tawag ni Jesus na maging gising tayo at handa sa kanyang pagdating. Ating sambitin, Panginoong Jesus na darating, kami iyong dinggin. Panginoong Jesus na darating, kami iyong dinggin. Upang ang simbahan sa pamumuno ng mga obispo at pari ay patuloy na ipahayag ang matibay na pag-asa sa pagtatagumpay ng paghahari ng Diyos sa ating bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Jesus na darating, kami iyong dinggin. Upang ang mga namumuno sa mga bansa ay makinig sa tinig ng banal na Espiritu na hanapin ang daan ng pagkakasundo at katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Jesus na darating, kami iyong dinggin. Upang maranasan ng mga nagdurusa, nalulungkot, ng mga may karamdaman at mahihirap ang tunay na pagditing ni Kristong nagbibigay ng aliw, kagalingan at pag-asa sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Jesus na darating, kami iyong dinggin. Upang tayo na natitipon ngayon bilang sambayanan ay ang maging tagapaghatid ng mabuting balita sa mga kalapit nating bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Jesus na darating, kami iyong dinggin. Upang ang mga yumao na binyagan sa Espiritu Santo ay magkamit ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Jesus na darating, kami iyong dinggin. Panginoon Jesus, alam mo na hindi namin kayang itayo ang bagong daigdig kung wala ka. Samahan kami, Panginoon, sa aming paglalakbay. Ipakita ang tamang daan at tulungan kami na itayo ang bagong langit at bagong lupa
na ikaw ang naghahari bilang aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid sa ripisi kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kalugdan mo ang aming panalangin at alay, sa namang kakulungan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang mabigay kapupunan, pamagitan ni Jesucristo, kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sisinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya kinayang mamuhay ng mahirap upang mapakasama niya kaming matapat. Siya naging hindi ba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pangisama niya ipuspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik, inasang lubos na makakamit. Kaya kaysa na mga anghel sa tampapuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na parito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu kayong banal ang makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati at binigay sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggan tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat, minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa, pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na maasang maling abubuhay. Gayon din ang mga ginugunita namin ngayon, kina Cecilia, Benigno, Marcelino, Omar, Violeta, at lahat ng ating mayumang kababayan na walang nakakaalala. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, gayon din, nagdinibersaryo kanilang kasal at may natatayang kahilingan sa misang ito. Si Maria at Tina de los Reyes and family, Ernesto and Beda Reyes and family, Aristotle and Julie Bonifacio and family, Marilyn Maria, Jose Sonsa. Kaysa na mahalabiring Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal, na tumupad na yung kalooban sa lahat ng panon upang magpuri sa iyo, alang-alang kay Jesucristo ang anak mo. Pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parat papuray sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagabili na magagaling na utos sa turo mabathalang aral, buong pag-ibig nating ipahayag. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa kapamakan. Samantala hintayin namin na masyang pagbabalik na Jesucristo ang aming manunubos. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming panampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayong kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo ang tinapay ng buhay, tanggapin natin siya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen.
Darasalin po natin Orasyon Imperata para sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ng iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Lorenzo, Diakono at Martir, Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo. Turuan mong kumilala sa layunin ng mga nilikang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling. Pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Una namin parating sa inyo, mga kapatid, ay sa Martes po, ikawalo ng Desyembre, kapistahan po ng Immaculado Concepcion. Bilang Kristiyano, tayo po inanyayahan. Sama-sama magbigay parangal sa Malabiring Maria sa December 8. Ang misa po na sa parokya, 7:30 ng umaga. Ngayon din po, malapit na po simbang gabi, December 16 po sa ating parokya. Ang misa po ay alas 5 ng umaga. Inulit ko po, ang misa po ng simbang gabi, alas 5 ng umaga. Muli pong para sa ating medical protocol, balagi mahugas ng kamay, magsuot ng face mask, at umiwas sa ganun po tinatawag na distancing. Masabi po natin yan po ang pinaka-simple at murang gamot para sa COVID po. Nandiyan po yung COVID. Umiwas po tayo. Maganda po sa Pasko, malusog po tayo ang bawat isa, makapagdiwang ng Kapaskuhan. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kinamahabagin Diyos,
Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo mapayapa at maging tanda sa pagdating ng Panginoon. Salamat sa Diyos.